Kaping nakakagising. Kaping nakakatalino. Kaping nakakagising. Kaping nakakatalino. Teka lang! Kaping nakakagising. Kaping nakakatalino. 100% barakong kape. Ano? Isi-skip mo? Teka lang! Huwag muna! Dahil hindi lang ito basta-basta na kape. Dahil ito ay sweet kape! Alam mo ba? Siyempre hindi! Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop naman ng sangisda. Ito ang sikat na kutsada ni Dr. Rizal tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Bagamat alam naman natin, ang wikang Filipino matagal na nagsisilbing tulay sa lahat ng antas ng tao sa Pilipinas at ahensya sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay. Ngunit, halos daan din na nakakalipas, ang ating wikang pambansa ay parang barkong naglulunod. May magagawa pa ba tayo? Oo, marami. Maraming hakbang tungo sa ganap ng tagumpay ng wikang Filipino. Marami sa atin ang nakakaranas ng striktong pagsasalita ng Ingles sa loob ng paaralan, trabaho, o minsan naman sa pampublikong lugar. Bagamat ito'y nakaka-apekto sa mga tao, lalo na sa mga mag-aaral, upang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili sa pagsasalita ng wikang Filipino. Ang pagtanggal ng ganitong patakaran ay hindi rin sapat para sa matagumpay ng wikang Filipino. Kung tutuusin, maraming eksaktura ng mga bagay sa ating kapaligiran ang walang eksaktong salita. Ito ang dapat simulan ng mga tagapagtaguyod sa ating bansa. Pero paano? Ito'y simulan sa pagpapalakas ng edukasyong sistema ng DepEd at CHED sa pagtaguyod at bigyang espesyalista ang profesional na translator at Filipino language experts upang mayroong sapat na pananaliksik at pagbibigay ng tamang salita sa mga bagay na ating nakikita, nararamdaman at naaamoy para mabigyan ng tamang pagsasalin at gumawa ng salita sa wikang Filipino para dito. Pagpapalakas at pagpaparami ng printa at availability ng diksyonaryong Filipino sa lahat ng paaralan. Ang pag-publish din sa mga paaralan ng kani-kanilang school paper gamit ang wikang Filipino ay nakakatulong rin sa paglaganap at sa pagsukat ng antas ng intelektual sa paggamit ng wikang Filipino. Upang palawig ang paggamit ng Filipino sa pamalaan at iba pang institusyon, dapat ipatupad na mahigpit ang umiiral na batas sa pagsasaling ng mga opisyal na dokumento sa Filipino. Kasama rito ang mga ordinansa at batas, mga mandato at mga sertifikasyon. Bukod dito, dapat gamitin din ng gobyerno ang lokal na wika sa kanilang opisyal na komunikasyon, kagaya ng State of the City Address, opisyal na press conferences, at mga talumpati. Ang paggamit ng lokal na wika sa opisyal na dokumento at komunikasyon ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa ng mamamayan, lalo na sa mga lugar kung saan mas nauunawaan ang Filipino o Bisaya kaysa Ingles. Paano nga susunod ang mga tao sa batas kung hindi nila ito nauunawaan? Bukod sa pagsasalin ng wika, dapat ding lumikhaan ng mga proyektong nagtataguyod sa pagpapayaman ng wika. Mga writing contests at spoken word competitions, pagbubuo ng mga mobile apps at dictionaries sa lokal na lengguwahe, at pagdaraos ng mga seminar at workshops tungkol sa kasaysayan at halaga ng wika. Ngunit, hindi lamang sa pamahalaan, mahalaga ang paggamit ng Filipino. Sa larangan ng agham, teknolohiya, at inobasyon, malaking papel din ang ginagampanan ng wika upang mapalapit ito sa mas maraming Pilipino. Maraming Pilipino ang natututo ng agham gamit ang Ingles, kaya't mahalagang panatilihin ang tamang balanse sa paggamit ng dalawang wika upang maiwasan ang pagkakabahabahagi ng kaalaman. Alam niyo ba, madalas nating naririnig at nakikita ang Filipino sa social media, telebisyon, at sa pelikula. Pero sapat na nga ba yun?
Sa dami ng content ngayon, minsan mas nauuna pa nating panoorin ang mga Ingles kaysa sariling atin. Pero bakit hindi nga ba natin mas tuunan ng pansin ang sariling atin? May kanya-kanya tayong rason at opinion kung bakit, pero nasa sa atin pa rin iyon. Walang magbabago kung hindi susubukan. Pwede tumangkilik sa mga hiram o galing sa labas, pero hindi ibig sabihin na tuluyan na natin itong tatalikuran. Simple lang naman, ating subukang manood, makinig ng mga orihinal na Filipino music, magbasa ng mga akdang Pilipino, o kung isa kang creator, subukang gamitin ang sarili nating wika. Dito, unti-unti natin makikita ang kulay na nakatago sa mga talento na ipinapakita ng bawat Pilipino. Isa pa, Filipino ay hindi lang basta wika. Ito ay ang ating pagkakakilanlan. Sa dami ng impluwensya mula sa ibang bansa, minsan nakakalimutan na natin itong malaki ang sarili Pilipino. At hindi lang ito sa Pilipino. Kasama rin ang iba't ibang dialekto sa Pilipinas na bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Ang wikang Filipino at panitikan ay mga sanggata sa pagtataguyod ng katotohanan at katwiran. Kasalanan ng kataksilan sa bayan ang pagtanggal ng wikang Pilipino sa panitikan sa hari ng mga aralin sa kaniliyo o anumang antas ng buhay. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa pagpalaganap ng mas matagumpay ng paggamit ng wikang Filipino. Ngunit, simulan ito sa sarili nating kagustuhan, tingnan ang mga bagay at obserbahin ang sarili kung naging tagumpay ba ang wikang Filipino para sa iyong pagiging Filipino. Muli, ako po si Nel Wyatt Obrero. Ako si Lionmark Anunciado. At ako naman, si Mika Mendoza. Maraming salamat. At ito ang The Kape.